Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game na Kupunan ng Ginebra at ito ay kontra sa Kupunan ng Rain or Shine Elasto Painters. Ngayon mga ropa, dito sa game na to, tinambakan ng Kupunan ng Ginebra ang Kupunan ng Rain or Shine. Tambakol malala ang Kupunan ng Rain or Shine. Tila ba kakaiba ang Kupunan ng Ginebra na napanood natin dito versus sa Kupunan ng Rain or Shine. Ngayon mga ropa, talakayin natin ang discarding ginamit ni Coach Team Cone at ng Kupunan ng Barangay doon sa huling minuto ng game kung bakit nila na ipanalo at natambakan malala ang Kupunan ng Rain or Shine ni Coach Jeng Giao. Bago at nakakamangha ang discarding to ni Coach Team Cone mga ropa. Ngayon mga ropa, ito ang game analysis at breakdown. Barangay Ginebra kontra sa Kupunan ng Rain or Shine. Simulan na natin to. Okay game. Dito tayo magsimula mga ropa. Ang score dito 66-47, 19 points sa tumataginting. Ang lamang dito ng Kupunan ng Barangay Ginebra. Tambakol nga malala dito ang Kupunan ng Rain or Shine. Dito tayo magsimula sa third quarter mga ropa at dito sa possession na to ng Kupunan ng Barangay Ginebra. Nakakuha ng magandang pwesto dito si Scottie Thompson. Pero paano nga ba nakuha ni Scottie Thompson ng magandang pwesto na yan mga ropa? Dahil yan sa screen ng kanyang teammates dito. At dahil dyan nagkaroon siya ng enough separation para ipukol ang mid-range jumper. Enough space yan para kay Scottie Thompson. At ang resulta tendency nito, basket is good ang kanyang mid-range jumper, easy money para sa kanya. Sa kabilang banda naman mga ropa, dito sa pag-i-start ng third quarter para sa Kupunan ng Rain or Shine, medyo uminit pa sila dito sa offense. At medyo natapyasan pa nila ang lamang dito ng Kupunan ng Barangay Ginebra. Dito sa possession nila, fast break or transition to offense sa Kupunan ng Rain or Shine. Nakapukol sila ng 3-pointer dito. Wala nang nagawa dyan ng Kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa. 3-pointer para sa Kupunan ng Rain or Shine. Easy money para sa kanila. Basket is good. Ngayon mga ropa, yung sinasabi kong nakakamangang discard dito na ginamit ng Kupunan ng Barangay Ginebra at ni Coach Team Cone mga ropa ay yung aggressiveness nila dito sa larong to. Sobrang aggressive ng Barangay Ginebra dito sa larong to mga ropa. Talagang pinupush nila yung tempo para sa Kupunan ng Rain or Shine. At dito nga sa possession na to ng Barangay Ginebra mga ropa, makikita natin yung best example. Dito mga ropa, nakapwesto agad si Troy Rosario doon sa may paint at ang layong pasa ni Arja Barrientos dyan para mapunta yung bola kay Troy Rosario. At ang ginawa ni Troy Rosario dito mga ropa, walang kaabog-abog, tinira niya agad yung bola dito sa may paint kahit may bantay yan. Pero nagmintes nga ang tira dito ni Troy Rosario, pero dito siya maaasahan mga ropa sa mga offensive rebounds niya. At dito ilang offensive rebounds yung kanya nakuha para magkaroon siya ng second chance points. At dahil naman sa hustle na yan ni Troy Rosario mga ropa, nabiyayaan siya dyan ng puntos. Basket is good para kay Troy Rosario, easy money. Pero sabi ko nga mga ropa, dito sa mag-i-start ng third quarter, medyo humabol nga dito ang Kupunan ng Rain or Shine at natapyasan nila ang alamangan dito ng Kupunan ng Barangay. Another fast break na naman dito ang pinakita ng Kupunan ng Rain or Shine mga ropa, at yung fast break na yan ay na-convert nila into points. Easy 2 points sa kanila na pundar dito, basket is good. At doon sa kabilang banda mga ropa, sabi ko nga sa inyo, si Justin Brownlee sobrang aggressive din dito sa game na to. Isa ito sa naging susi ng Kupunan ng Barangay Ginebra kung bakit nila tambakan ng Kupunan ng Rain or Shine ng ganun-ganun lang. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, si JB32 ay nandito sa may left side corner 2-pointer. One-on-one offense lang mga ropa, at ang depensa ng Kupunan ng Rain or Shine dito ay hindi nila makontain ng offense ang ginagawa ni JB32 dito sa kanila. Actually mga ropa, sa sobrang aggressive ni Justin Brownlee dito sa game na to, nagtala siya ng 29 points, 13 rebounds at 6 assists. At sa senaryo nga na to mga ropa, one-on-one lang, hindi na pinasa ni Justin Brownlee ang bola dahil nga sa sobrang aggressive niya dito. Pinukol niya ang 2-pointer mga ropa against sa depensa ng Kupunan ng Rain or Shine, at ang resulta niyan mga ropa, basket is good naman para Justin Brownlee, easy money. At ito pa ang malupit mga ropa, pagkatapos niyang isolation play na yan ni JB32, sabi ko nga, papaulit-ulitin ko talaga dito sa video na to, aggressive ang Kupunan ng Barangay Ginebra in terms of offense dito against sa Kupunan ng Rain or Shine. Tila ba ayaw nila magpaawat, at dito sa transition mga ropa, ang nabigyan na naman ng bola dito ay si Justin Brownlee 32. Ang ginawa ni JB32 dito mga ropa, walang kaabog-abog, pumesto siya dito sa may 4-point line. Ang layo niyan mga ropa, 4-point line yan. At pinukol ni JB32 dito ang 4-point shot mga ropa, pagkalayo-layong tira niyan, pero still pasok ang tira na to para kay Justin Brownlee. Mainit nga ang players dito ng Kupunan ng Barangay Ginebra, lalo na to si Justin Brownlee. Sabi ko nga 29 points sa tumataginting ang kanyang tinala dito versus sa Kupunan ng Rain or Shine. At lahat ng yun mga ropa dahil sa magiging aggressive nila, hindi sila nagpapaawat dito at hindi na nila pinapaikot yung bola ng matagal. Kumbaga mga ropa, direct to the point, suntok kung suntok, wala nang paligoy-ligoy pa, rekta-rekta na. At dahil yan mga ropa, ang score lumobo sa score na 78-54, 24 points sa kalamangan ng Kupunan ng Barangay Ginebra. Tumataginting ang laking puntos niyan. At ito pa mga ropa, sabi ko nga, hindi lang si JB32 dito ang aggressive, kundi ang buong Kupunan ng Barangay Ginebra. This time mga ropa, si Scottie Thompson naman ang may hawak ng bola para sa Kupunan ng Barangay. At dito mga ropa, wala nang pasa-pasa, penetrate na ni Scottie Thompson dito ang depensa ng Kupunan ng Rain or Shine, at nasuklian naman siya dyan dahil pumasok ang kanyang penetration dito. Basket is good para kay Scottie Thompson. Ngayon mga ropa, ang pinopoint out ko dito na diskarte ni Coach Team Cone ay hindi niya na pinapabalasa yung bola, hindi na niya pinapaikot ng matagal. Kung mapapansin nyo kasi sa mga recent games sa Kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa, ganun ang kanilang ginagawa, pinapaikot nila yung bola, hindi sila selfish. Pero dahil sa laging pagpapaikot nila ng bola na yun mga ropa, minsan napipressure pa sila sa 24-second shot clock, naubusan sila ng shot clock at nagkakaroon sila ng pilit na tira. At the same time nagkakaroon sila ng turnover, at yung tempo at timing ng tira nila mga ropa nagiging pilit dahil nga naubusan sila ng oras sa pagpapaikot ng bola, pagbabalasa ng bola sa pagpapasahan nila. Pero dito
dito mga ropa, suntok kung suntok, talagang atake lang kung atake. Kaya ang nangyayari mga ropa, direct to the point, nakakakuha sila ng puntos dito or ano kaya foul kung sa kupunan ng rain or shine. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, ang score 80-54, tumatanginting na 26 points ang alamangan dito ng Barangay Nebra. At dito nga mga ropa, possession ulit ng kupunan ng Barangay Nebra. Pansinin natin yung depensa dito ng kupunan ng rain or shine mga ropa. Pagka ganyan ang depensa ng kupunan ng rain or shine, tamang-tama ang kupunan ng Barangay Nebra. Food trip sa kanila yan. Naka-zone defense yan ang kupunan ng rain or shine mga ropa at binigay na yung bola dito kay Jamie Malonzo sa may top of the key. Sinubukan sanang lumawasaw dito ng kupunan ng rain or shine mga ropa. Yun nga lang mga ropa, huli na ang lahat dahil nga sobrang aggressive ng players dito ng kupunan ng Barangay Nebra. Kahit itong si Jamie Malonzo, puro sila attack mode. At inatake nga ni Jamie Malonzo dito ang depensa ng kupunan ng rain or shine mga ropa at dahil dyan open lane para kay Jamie Malonzo. Walang resistance dyan ang kupunan ng rain or shine. Easy 2 points agad ang kanyang napundar dito. Basket is good. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At ito mga ropa, sa sumunod na play dito ng kupunan ng rain or shine last of painters, nakakuha pa na napakagandang defensive play dito ang kupunan ng Barangay Nebra. Nakakuha sila ng steal dito and guess what, guess who? Kung sino ang nanguna sa fast break para sa kupunan ng barangay. Si Troy Rosario nauna na doon sa may kabila. Buti na lang mga ropa na anticipate din to ng kanyang mga teammates at ang resulta nito open lane na open lane para kay Troy Rosario. Dunk ang kanyang ginawa dito, sigaawan ng mga fans sa kupunan ng Barangay Nebra. Pero sabi ko nga mga ropa, dito sa quarter na to, sa third quarter, bahagyang natapyasan ang kupunan ng rain or shine. Ang ginawang kalamangan dito ng kupunan ng barangay. Take note mga ropa, hindi din kasi birong team itong rain or shine. Malakas din na team ito. Kaya hindi to basta-basta magpapatalo. At dito nga sa possession nila na to mga ropa, nakapukol sila ng 3-pointer. Harap-harapan yan sa depensa ng kupunan ng Barangay Nebra. At ang resulta niyan, ang range map nila ay basket is good para sa kupunan ng rain or shine. At ito pa mga ropa, sa may transition offense zone ng kupunan ng rain or shine. Ang ginawa nila dito, walang kabog-abog, mabilisan lang. Pinukol nila ang 3-pointer. Dahil hindi rin pa fully established dyan ang depensa ng kupunan ng Barangay Nebra, good thinking to para sa kupunan ng rain or shine. At ang resulta niyan, basket is good ulit para sa kanila ang long range bomb. At back to back possession ng kupunan ng rain or shine mga ropa, eto another one na naman. Transition offense sila. Pumapasok ang kanilang 3-pointers dito sa bawat possession nila. Another transition offense mga ropa, harap-harapan, tinirahan nila ang depensa dito ng kupunan ng Barangay Nebra dahil nga hindi pa to full established. At another one ulit, pasok na naman ang tira dito ng kupunan ng rain or shine dito sa may long range bomb. At ang resulta niyan mga ropa, 85-65 na. Nagawa naman ng rain or shine na ibaba ang kalamangan ng Barangay Nebra kahit papaano. Pero sa pagkakataon na yan mga ropa, kahit 20 points pa ang kalamangan ng Barangay Nebra, hindi nila hinayaang magkaroon ng momentum dyan ang kupunan ng rain or shine. Dito sa possession nila mga ropa, sabi ko nga sobrang aggressive ng kupunan ng Barangay Nebra. Dito si Jamie Malonzo may hawak ng bola. And guess what, ang ginawa niya dito ay agaran niyang penetrate dito ang depensa ng kupunan ng rain or shine. Binunggo niya dito ang defense ng kupunan ng rain or shine para magkaroon siya ng enough space dito mga ropa. At ang resulta naman yan mga ropa, nakakuha siya dyan ng easy 2 points, basket is good. At ito pa mga ropa, nagpakita na naman aggressiveness dito ang kupunan ng Barangay Nebra. This time si Arja Barrientos ang nagpenetrate sa depensa ng kupunan ng rain or shine. Good penetration to kay Arja Barrientos mga ropa, yun nga lang hindi nyo na-convert into points to, hindi pumasok yung kanyang tira. Buti na lang mga ropa si Troy Rosario, ang specialty niya dyan yung offensive rebound. Nakuha niya yung offensive rebound dyan para magkaroon siya ng second chance point. Sinunod pa doon na napakagandang play ni Arja Barrientos. Arja Barrientos to Japet Aguilar connection. Dito mga ropa, nag-throw ng alley-oop play dito si Arja Barrientos para kay Japet Aguilar. At successfully naman nasaluyan ni Japet Aguilar. Kaya ang resulta nito mga ropa, napadali ang trabaho dito ni Japet Aguilar. Meron pa siyang highlight. Basket is good para kay Japet, easy money. At sa pagkakataon na yan mga ropa, kahit tambakol nga ang kupunan ng rain or shine, ayaw pa rin magpaawat ng kupunan ng Barangay Nebra. This time mga ropa, ang nahanap nila ay si Troy Rosario dito sa may left side corner 3-pointer. Buti na nga lang mga ropa, kahit doon sa pass game sila kontra sa talk and text, tumitira na sa 3-pointer itong si Troy Rosario. At dito sa pagkakataon na to, tumira na naman ng 3-pointer si Troy Rosario. Dahil open na open din yan mga ropa at enough space yan para kay Troy Rosario. At ang resulta naman ito mga ropa, hindi niya pinaya yung nagpasa sa kanya. Basket is good ang long range bomb, easy money yan para kay Troy Rosario. At ito pa mga ropa, another one, hindi na kailangan dito ng Cheche Boreche ng kupunan ng Barangay Nebra. Talagang direct to the point na sila dito. Cut lang ni Arja Barrientos sa may gitna mga ropa at anticipate naman niya ni GB32 kaya pinasa niya na yung bola. Wala nang alinlangan, mabilisan lang mga ropa, tiniran na ni Arja Barrientos dito yung kanyang floater. At ang resulta yan, syempre, mabilis ang puntos agad ang na-convert nila para sa kupunan ng Barangay. At ito pa mga ropa, mapapansin natin dito na zone defense nga ginagawa dito ng kupunan ng rain or shine Elasto Painters. At yung depensa na yan mga ropa, ang dali lang yan na breakdown ng kupunan ng Barangay Nebra. Nagpasahan lang sila dito sa may ibabaw. At ang resulta na nito mga ropa, open na open si Arja Barrientos is my right side corner 3-pointer. At syempre mga ropa, dahil open yan, hindi nahayaan ni Arja Barrientos na mag-alinlangan pa siya dyan. Pasok naman ang tira dito ni Arja Barrientos sa may long range bomb. Easy money para sa kanya, basket is good. At ito pa mga ropa, walang kabog-abog, pumukol si JB32 dito ng kanyang 3-pointer. Yun nga lang mga ropa, mintes ang tira dito ni Justin Brownlee. Buti na lang mga ropa si Scottie Thompson. Sobrang hustle player ni Scottie Thompson mga ropa at sobrang aggressive din niya. Napakarami niyang energy para sa game na to. Kaya ang resulta nito mga ropa, tip in ni Scottie Thompson, siya ang nagibabaw dyan para sa kupunan ng
ng Barangay Ginebra at ang resulta nito easy 2 points agad na kanya napundar dyan. Basket is good. At sinundan pa to ng pick and pop play dito ng kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa. Ang naging recipient ng pasa dito ay si Jamie Malonzo. At dahil dyan mga ropa, open na open si Jamie Malonzo dito sa may top of na key 3-pointer. At ang resulta nito mga ropa, again, pasok na naman ang tira na to ng kupunan ng Barangay Ginebra, easy money. Tapos sa sumunod nito mga ropa, aggressively ulit, inatake ulit ng kupunan ng Barangay Ginebra dito. Ang depensa ng kupunan ng Rain or Shine. Na-penetrate naman nila yan na maayos. Yun nga lang mga ropa, nagmintes ang tira dito ng kupunan ng Barangay Ginebra. Buti na lang mga ropa, si Raymond Aguilar ay doon sa ilalim para sa kupunan ng Barangay Ginebra. Nakuha niya dito yung offensive rebound at nagkaroon pa siya dyan ng second chance points. Kaya ang trabaho dito ni Raymond Aguilar mga ropa, napadali. Easy 2 points para sa kanya, basket is good. Tapos sa kabilang banda mga ropa, bumawi naman dyan ang kupunan ng Rain or Shine. Dito sa may transition offense sila, agad-agaran nilang pinukol ang 3-pointer. Yan yung ginagamit nilang estilo mga ropa, mabilis ang pukol ng 3-pointer. At ang resulta nito mga ropa, another 3-pointer na naman na pundar na kupunan ng Rain or Shine dyan, basket is good din. At sumunod mga ropa, ang tumirada dito para sa kupunan ng Barangay Ginebra ay yung kanilang bench player na si Bonpe Sumal. Nakakuha ng magandang tira dito si Bonpe Sumal. Open na open yan mga ropa, walang resistance ang kalaban. Kaya ang resulta nito mga ropa, sulit ang minuto ni Bonpe Sumal dahil nakascore siya dito para sa kupunan ng Barangay. Basket is good para kay Bonpe Sumal, easy money para sa kanya. Pero sumagot naman dyan ang Rain or Shine ng version nila ng 3-pointer nila. Nakasagot sila dyan, pasok ang tira nito sa 3-pointer, basket is good. At si Raymond Aguilar mga ropa doon sa kabilang banda, sulit no sulit ang kanyang minuto dito na binigay sa kanya ni Coach Tim Gon. Another one mga ropa, nakascore na naman siya dito, basket is good, easy money para kay Raymond Aguilar. Sumagot naman dyan ang kupunan ng Rain or Shine mga ropa, mabilisan lang pass break nila. At ang resulta nito, napadali ang kanilang trabaho, easy 2 points para sa kanila, basket is good. At ang huling puntos mga ropa, tinala ng kupunan ng Barangay Ginebra, nakakuha pa sila ng easy 2 points dito. Again, basket is good ulit yan. At ang game nagtapos sa score na 120-92. Tambakol malala ang kupunan ng Rain or Shine mga ropa, 28 points na tumatanginteng ang lamang sa kanila ng Barangay Ginebra. Magandang warm up to para sa kupunan ng Barangay Ginebra mga ropa, dahil dyan sa panalo na yan, pasok na sila sa playoffs. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa ginamit na diskarte dito ni Coach Tim Gon dito sa game na to para tambakan ang kupunan ng Rain or Shine na malakas? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Kwentuhan tayo.